Sa walang abala ay ating buksan ang ating mga Bible sa Luke chapter 7. Praise God. Luke chapter 7, marahil sa Hallelujah, verse 40 tayo. Dahil medyo maraming mga Hallelujah, marami-rami tayong mababasahin sa gabing to. Hallelujah. At ang Diyos nawa ang siyang gumawa sa atin sa gabing to. Luke chapter 7, verse sa 40 na lang muna. Basahin ko sa New King James Version. Sabi dito, "And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee." 41, there was a certain creditor which had two debtors. The one owed 500 pence, and the other 50. And when they had nothing to pay, he promptly forgave them both. Tell me therefore which of them, hallelujah, will love him most. Sa verse 43, laktawan natin, verse 43, Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. Laktawan natin sa verse 47, Therefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same love little. And he said unto her, Thy sins are forgiven. And he said to the woman, Thy faith hath saved thee. Go in peace. Hallelujah. At buksan natin sa James chapter 4. 3 verses lang. Sa verse 8, James chapter 4. James chapter 4 verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, yes sinners, and purify your hearts, yet trouble-minded. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. And last verse, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Purihin ang pagbabasa ng salita ng ating Diyos, at ang bawat sa ay malaya na hallelujah na mga kapo sa sandaling ito. Hallelujah, salamat sa ating Diyos. At isang pinagpalang gabi ang aking bati sa bawat sa pangalan natin Panginoong Jesus. Hallelujah, salamat sapagkat tunay, hallelujah, ang ating Diyos ay mabuti. Ang Diyos ba ay mabuti sa ating mabuhay? Amen? Hallelujah, at karapat dapat lamang siyang paglingkuran. Hallelujah, at dakilain sa ating mabuhay sapagkat ang Diyos ay tunay na dakila sa ating lahat. Ang ating mga pag-uusapan, hallelujah, ay actually usual na natin ito napapakinggan. Hallelujah, pero ang Diyos panawa ang siya magbukas pa ng mga bagay sa gabing to. At isama niyo rin ako sa panalangin dahil sa lumipas ng mga araw at oras ay medyo nakakaramdam din ako ng medyo hindi mainam hindi mainam sa katawan. Hallelujah, dahil marahil sa work na rin. Hallelujah, at sa sunod-sunod din na ilang mga bagay na inasikaso. Salamat dahil ang Diyos ay siyang Diyos na nagpapalakas at nawala naman, hallelujah, yung hilo tuwing nanalangin talaga sa Panginoon sa umaga. Salamat sa Diyos sa kalakasan. At sama natin sa panalangin ng ating mahal na kapatid, Brother Tim, na nagpasabi na rin prior pa lang, I think Monday yun, na siya ay hindi pinasa niya, binigay sa amin la Brother Mark ang mga gampanin. At sama sa panalangin nating kapatid sa anumang mga bagay din na kanyang hallelujah,
na kailangan na ayusin sa trabaho at ganoon din ang pag-uwi sa dahil siya ay ngayon ay alam ko na sa Manila sa kanilang office, so medyo hectic yung schedule at medyo gagabin. So, hallelujah, ang ating topic sa gabing to ay hindi ko pala naibigay sa ating hallelujah sa ating technical team yung topic, how to start believing again. Yun yung title natin. How to start believing again. And then, nalagyan ko siya ng subtitle na Finding Hope Again, the Alabaster Jar Story. So, topic natin, How to Start Believing Again. And then, yung subtitle is Finding Hope Again, the Alabaster Jar Story. So, kunin natin yung teksto sa Luke chapter 7, verse 36 to 50, and James chapter 4, verse 8 to 10. Hallelujah. So, how to start believing again? Paano ba magsimula? Hallelujah. Na maniwala muli, mga kapatid. Mga kabataan, paano ba magsimula? Na magsimula muli. Hallelujah. So, usual na papakinggan din natin yan, yung mga ganyang katanungan. Paano ba magsimula muli? How to start believing again? Lalo na kapag alam mong, hallelujah, dumating ka sa punto na tila, hallelujah, ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkulang, may mga bagay na yung gusto mong ma-attain ay hindi nangyari. So, for examples, you failed your exams. Diba? So, sa mga students natin, hallelujah, nag-aral ka ng mabuti pero bumagsak ka pa rin. May mga bagsak ba dito? So, I pray wala naman sana, no? Pero, nag-aral ka, pero bumagsak pa din. So, talagang nandun yung discouragement. Tama ba? Nandun ma-disappoint ka, nagkabisado ka pa ng mga isasagot mo sa exams, tapos kinabukasan wala pala yung mga sinolo mo dun sa exam, no? Talagang sobrang madi-discourage ka minsan. Hallelujah. Sabi natin may mga ganung bagay, hallelujah, na gusto mong ma-attain pero hindi mo nagawa, hindi nangyari. Hallelujah. You failed your exams, you failed your boss. Let's say sa project nyo sa work, hallelujah, at hindi nangyari yung gusto ng boss mo, o kahit yung gusto mo rin maging result ng project ay hindi nangyari. So talagang nandun yung discouragement minsan. Ma-disappoint ka, ma-disappoint yung boss mo. O let's say kahit sa tahanan, hallelujah, dahil may nagawa kang pagkakamali sa magulang mo, ay napagalitan ka, napagsabihan ka. So ay nandun yung kalungkutan kuminsan. So, ganun mga kalagayan, hallelujah, kalagayan ng discouragement at maraming nahihirapan, of course, kapag dumarating sa ganung kalagayan. And lalo na kapag patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Na alam natin, nabigo natin ang Panginoon, may tungkulin tayo, may gampanin tayo sa Panginoon. Hallelujah. At hindi natin nagampanan ng maayos. Hallelujah. May mga bagay na pinapagawa ang Diyos sa iyo. Hallelujah. Pero dumating sa punto na hindi natin nagawa. Hallelujah. Nang maayos, ng bagay na kalugod-lugod sa Panginoon, and of course, hallelujah, kung ikaw ay malalim, talagang merong kirot yun sa puso mo. Hallelujah, na alam mong nabigo mo ang Panginoon. So, how do we handle discouragement? Mga kabataan, how do we handle discouragement, disappointment, lalo na pagdating sa mga bagay sa Panginoon na alam mong nabigyan mo, hallelujah, ng kalumbaya ng ating Panginoon. So, hallelujah, you know what mga youths, one of the most admirable, hallelujah, na masabi nating examples, siguro magandang halimbawa sa ganitong mga kalagayan, naisip niyo ba? Pagdating sa mga discouragement, sa mga disappointment, sino kaya yung mga magandang halimbawa sa ganong kalagayan? So, one of the most admirable examples sa ganitong kalagayan is
The athletes. Tama? May mga ano ba dito? May mga athletes ba dito? May mga atleta ba dito? Alam mo, maraming atleta dito eh. Hallelujah. So, bakit kaya mga athletes? So, of course, alam natin yung buhay ng isang atleta. Nandun yung mga abilities nila. Hallelujah. Nandun yung determination nila. Yung great perseverance. Hallelujah. To try and try and try again after having faced troubles and failures. Tama? After ng mga failures, ng mga losses, sa mga activities, sa mga training, or sabihin natin kahit sa mga actual na patimpalak, of course, masasaktan yung isang atleta kapag hindi niya nakuha yung goal niya. Diba? Sabihin natin na natalo siya. Okay? O sa training ay may nangyari, na-damage siya, na nagkaroon ng injury. So iba't ibang mga bagay, yung mga pwedeng maging discouragement, hallelujah, sa isang atleta. Kaya, yung buhay ng athletes, alam natin, talagang hindi yan pa easy-easy. Hallelujah, hindi yan magre-relax na lang and then sasabak na sa gera. Sasabak na sa labanan. Kundi, alam natin before they proceed sa mga Olympics, sa mga official games, they need to be trained, tama? And equipped. At alam natin, hallelujah, na hindi basta-basta ang mga pag-iensayo ng mga athletes. Kinakailangan ng matinding pagtitiis, kinakailangan matinding disiplina, and of course, yung time and effort ng isang atleta ay, hallelujah, ay dapat naroon. Hindi, kaya nga diba may sa school, alam natin yan, kapag may mga classmate tayo na mga sumasali sa mga mga activities na yan, minsan talaga yung may mga special time sila, diba, na wala sa araw ng pagtuturo dahil nandun sila sa pag-training, etc. So, nandyan yung time and effort, hallelujah, at lalo na yung sound mind, attitude. Amen? Sa isang atleta, mga kabataan, isa sa pinakamahalaga yung sound mind, attitude. You are characterized dapat by rational thinking, dapat positibo yung pag-iisip mo. Amen? Nandun yung good judgment, hallelujah, positive-minded ka, hallelujah, para sa oras ng mga, let's say, failures sa training, sa mga kailangang ma-meet mo para makasali doon sa patimpalak, kapag, let's say, hindi nangyari, ay nandun pa rin yung positibong pag-iisip mo, hindi ka susuko. I will try again. Amen? Dahil di ba ang buhay ng athletes ay hindi madaling bagay, hindi madaling buhay. Kaya minsan dahil sa mga matitinding challenges ng mga pag-iensayo, hallelujah, hanggang sa mga totoong laban na mismo, minsan dumarating, lalo na kapag sila ay natalo, na-disqualified, hallelujah, at ano pa mga naging hadlang para hindi sila manalo. Of course, makakaranas ang athlete ng kabiguan. Tama ba? Andun yung pagkapagod, dahil halos lahat ng oras, ginugol niya sa pag-iensayo, para makuha niya yung bagay na yun, pero dahil hindi nangyari sa ilang mga bagay, of course, madi-discourage ka, madi-disappoint ka, hallelujah, at nandun rin yung mapapagod ka. Tama ba? So, madi-disappoint yan kapag natalo. Hallelujah, kapag may mga bagay na hindi natin, and even, hallelujah, yung mga supporters nila, ng mga manlalaro, ay, of course, nakakaranas niya, madi-disappoint din yan. Tama ba? Hallelujah. Kapag yung isang sinusuportahan nilang athlete ay hindi nakapasok sa qualifying round, etc. Dahil sa mga bagay na nangyari, hallelujah, of course, nandun yung disappointment din. So kaya nga, nasabi ko kanina, they are admirable. Hallelujah. Silang good and hardworking athletes.
Amen? Dahil alam natin na hindi yan sila basta makakuha lang ng medal o trophy ng pachilak-chilaks, ng paisi-isi. Hindi yung pagpasok mo, may trophy ka na agad. Baka mga nag-games lang sa no? So hindi. Talagang pinaghihirapan. Hallelujah, para makakuha ka ng reward. And of course, kasama sa paghihirap na yun, hallelujah, yung katakot-takot na pagtiis, katakot-takot na pag-iyak, hallelujah, panalangin of course, lalo pag mga talagang may takot sa Diyos, yung mga atleta, di ba? So doon yung sa harap, hallelujah, ng mga supporters, ay makita natin na parang wala lang, parang masaya lang yung mga atleta. Pero deep inside, sa likod, hallelujah, ay katakot-takot na iyak, katakot-takot na pagtitiis, pagod, pagpapagal, hallelujah, ang ginawa nila, hallelujah, para magpatuloy, hallelujah, na kunin yung goal. Of course, yung manalo sila. So you know mga youths, the truth is, we are all like an athletes in this world. Diba? We're going to have to face some trouble, some different challenges and trials throughout our lives. Totoo ba yan? So, ang buhay natin ay parang mga athletes at kung naalala nyo na nadaanan natin ito before, hallelujah, sa 2 Timothy chapter 2, pero hindi natin bubuksan pa dahil medyo, sabi ko nga kanina, medyo marami yung babasahin natin, pero ang Diyos nawa, hallelujah, natapos nawa natin sa takdang oras. So, sinabi doon sa 2 Timothy na ang buhay ng isang Kristiyano ay parang mga atleta. Diba? Hallelujah, mga soldiers, mga farmers na naroon yung hard working nila, yung perseverance, na doon yung patience. Hallelujah, para sa kanilang mga gampanin, sa kanilang mga tungkulin. So, ganun, hallelujah, ang kalagayan natin, parang isang atleta. Maraming mga pag-iensayo, maraming mga pagdadaanan para makuha yung reward. And kagaya ng sinabi, hallelujah, ni Jesus sa John 16 verse 33, anong sabi niya? In the world, you shall have tribulation. Amen? Sa mundong to, makakaranas tayo ng mga tribulation. As Christians, sabi nga sa mga preaching, hindi tayo paisi-isi. Kundi makakaranas tayo ng mga tribulation sa mundong to. Ano mga, hallelujah, kahirapan, mga pagsubok, etc. ay hindi exempted tayo. Pero sinabi ng Panginoon, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. May kapayapaan tayo sa ating Panginoon. Amen? Alam natin may kapayapaan, kaya nga naglingkod tayo sa Panginoon. Pero sinabi niya rin mismo na tayo ay makaranas ng tribulations. Pero sinabi niya sa dulong part, but be of good cheer, I have overcome the world. Amen? Salamat, hallelujah, sapagkat may pangako ang Diyos na tayo ay, hallelujah, higit pa sa mapagtagumpay. Paano higit sa mapagtagumpay? Minsan nga, nag-failed tayo. Amen? Pero kagaya nga ng isang athlete, kung magpapatuloy na mag-try, na hindi susuko, hallelujah, at magpapatuloy na gawin mo, hallelujah, mga bagay para makuha mo yung goal mo. Hallelujah, one day, makikita mo yung bunga ng pagpapagal mo. Amen? Of course, hindi lang bilang athlete sa mundong to, kundi sa tulong ng Panginoon na nagbibigay kalakasan sa atin. Amen? So, hallelujah, maraming mga troubles, maraming mga discouragement din ang mga darating. At kapag nariyan ang mga troubles, mga great trials, hallelujah, sometimes, or should I say many times, ang discouragement, ang disappointment, hallelujah, ay madalas nating na-encounter. Alam natin, ang kaaway, ang number one, hallelujah, na gumagawa niyan sa atin. Amen? The more na makita niya ang isang manampalataya, hallelujah, na nalulumbay, the more na paglulumbay niya yan. The more na gagawa siya ng paraan, hallelujah, para ma-discourage pa
hallelujah, ang isang manampalataya. Hanggang sa manakaw niya yung kagalakan, hallelujah, ng isang Kristiyano. Kaya sa oras na dumarating yung discouragement and disappointment, hallelujah, ang tanong dito, how do we fight against discouragement? Hallelujah, paano tayo lumalaban? Paano natin nilalabanan yung mga discouragement at dumarating sa atin? And choose to believe again in the face of disappointment. Paano tayo lumalaban sa mga discouragement at pinipili pa rin na magpatuloy, na maniwala pa rin, hallelujah, at mag-press on, hallelujah, sa harap ng mga disappointment. So ilang mga bagay, hallelujah, isang bagay, hallelujah, is, of course, we need to change our mindset. Totoo, church? Kinakailangan, hallelujah, na magpasimula, mag-start, na mag-change yung mindset mo na negatibo. Amen? Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, di ba, sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14, hallelujah, brothers and sisters, I do not consider that I have made it own yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal to win, hallelujah, the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Hallelujah. Ano mang dala ng kahapon, hallelujah, ng pilit ng mga failures, hallelujah, ng mga pilit na panggugol ng kaaway, hallelujah, kung yun ay lagi mo nga alalahanin, talagang madi-discourage tayo. Amen? Pero pinalalahanan tayo na Apostol Pablo, hallelujah, na tayo mag-press on at kalimutan ang kahapon. Amen? Kalimutan, hallelujah, ang mga bagay na negatibo, na huwag tayo mag-dwell sa mga bagay na yon. Pangalawang bagay, hallelujah, para tayo makapag-press on, despite ng mga discouragement and disappointment, of course, kinakailangan mong alalahanin ang Diyos. You need to remember God, His words, His goodness, His promises. And one more thing, remember our purpose. Bakit ba tayo nandito? Amen? You need to remember God, kaya nga nasabi last Wednesday, hallelujah, sa Psalms 103, hindi ko nababuksan pa, remember His all benefits. Amen? Lahat ng mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos, alalahanin mo. Sa oras na nadidiscourage ka, sa oras na pilit na inaagaw ng kaaway yung kagalakan mo, alalahanin mo mabuti ang Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah! Alalahanin mo yung mga pangako niya sa iyo. Hallelujah, kung bakit ka nakakilala sa Panginoon at asumpungan mong naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? And one more thing, sabi doon, remember our purpose. Kinakailangan alalahanin mo din, ano bang purpose mo? Kung bakit ka naririto? Hallelujah. And you know what, church? Si Apostle Paul, hallelujah, sa 2 Corinthians chapter 4, hallelujah, sinabi niya doon na therefore, sa verse 1, since we have this ministry, just as God has shown us mercy, we do not become discouraged. Sa NET version ko sa binasa, hallelujah. So siguro request ko sa ating projector, hallelujah, nagpo-projector na marahil Tagalog na lang yung i-display sa bawat verses. Hallelujah. So ito yung isang paalala ni Apostle Paul sa church ng Corinthians. Hallelujah, na ating alalahanin ang ating mga ministry, ang ating mga tungkulin sa Panginoon. Hallelujah. Sabi doon, just as God has shown us mercy. Dahil hindi lang yan basta nagkaroon ka ng tungkulin sa Panginoon, kundi, hallelujah, binigyan ka niya ng kahabagan. Hallelujah, kung bakit ka naririto. Amen? Hallelujah, kung bakit ka nakasumpong ng biyaya, kung bakit ka nasumpungan mong naglilingkod ka sa Panginoon, because, hallelujah, ito'y mercy. Ito'y biyaya ng Diyos. At kung bakit may tungkulin ka, whether sa maliit o sa malaking bagay,
Sa church man o sa labas, hallelujah. Diba sabi nga, walang maliit o malaking bagay sa Panginoon kung ito'y wholeheartedly mong ipinaglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya kung alalahanin mo na, Lord, kaya ako pala nagagawa kung bakit pala may tungkulin ako, ito'y dahil sa malaking biyaya mo sa akin. Kaya sabi doon, ay hindi kami nanghihina. Pinaalalahanan niya sa Apostle Paul, dahil even Apostle Paul, alam natin, maraming discouragement, maraming mga disappointment, maraming mga pagpapagal, paghihirap, ang naranasan ni Apostle Paul, hallelujah, sa paglilingkod. At alam niyang ito ay naranasan din ng iba. That's why, hallelujah, nagpaalala siya, naalalahanin mo, hallelujah, ang purpose mo. Hallelujah, alalahanin mo yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo. Amen? At doon daw, hindi sila na-discourage. At pangatlong bagay, at dito tayo mag-dwell sa ating pag-uusapan sa gabing to, hallelujah, para tayo ay, hallelujah, malabanan natin ang mga discouragement na pilit na ginagawa ng kaaway sa ating panahon. Hallelujah. Anong sabi na nabanggit sa last Wednesday? Come into the presence of the Lord. Come to the Lord. At kung ikaw ay tila parang nalalayo na, go back to the Lord. Amen? Hallelujah. Anong sabi last Wednesday? Come to the Lord kapag tayo ay may mga problema. Hindi tatakbuhan natin yung problema, kundi lalapit pa tayo bagkus sa Panginoon kapag nariyan ang problema. Amen? Hallelujah! Kapag nariyan ang mga problema, mga kahirapan, mga pinagdadaanang mahihirap na tila pasan-pasan natin ang buong mundo sa hirap ng ating pinagdadaanan, walang ibang sinabi ang ating Panginoon kundi, come unto me. Silang mga napapagal. Hallelujah! Sa Matthew 11:28, sabi doon, come to me, hallelujah, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen? Sino ang mga nakaranas ng kapahingahan sa ating Panginoon? Nang siya'y napapagal, nang siya'y nahihirapan, hallelujah, at pinili niyang lumapit sa Panginoon, hallelujah, siya'y nakaranas ng kapahingahan mula sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Oh, glory, hallelujah. At nabanggit rin last Wednesday, sabi ng James chapter 4 verse 8, draw near to God, and He will draw near to you. Lumapit kayo sa Panginoon at siya mismo ang lapit sa iyo. Actually, ang Panginoon naman ay hindi nawala. Tayo lang ang nawawala. Amen? Tayo lang lumalayo. Hallelujah. At sabi doon, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Verse 9, lament and mourn and weep. Hallelujah. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Amen? Sa oras na tila, hallelujah, ikaw ay lubos ng nahihirapan dahil sa anumang mga kahirapan na pinagdaanan mo, hallelujah, walang ibang tinuro ang Panginoon, kundi lumapit tayo sa Kanya na mga nabibigatan. Hallelujah! At sabi doon, hayaan mong umiyak ka. Hayaan mong humibik ka sa Panginoon. Hayaan mong iyak mo sa Panginoon alamang mga pinagdaanan mo. Hallelujah! Magpakababa ka sa Panginoon. Hallelujah! At ang sabi niya, and He will lift you up. Amen? At ang Panginoon ang magbabangon sa iyo. So last Wednesday, kagaya ng ilang mga nabanggit ni Brother Tim, hallelujah, kagaya ng isang doktor, hallelujah, hindi ka matulungan ng isang doktor kung, hallelujah, anong i-reseta sa iyo, kung anong i-advise sa iyo. Of course, kung may nararamdaman tayong iniinda sa ating katawan, kung hindi tayo paparoon sa doktor. Tama? Kung hindi tayo paparoon sa hospital, magpapakonsult sa ating doktor, hallelujah, ay hindi natin malaman kung ano bang mga issue na nararamdaman sa ating katawan at kung anong mga gamot na pwede nating i-take, hallelujah, para tayo ay gumaling sa mga nararamdaman natin.
So that's why ganun kahalaga na mag-consult. Lumapit, i-confess mo sa doktor, hallelujah, yung mga pinagdaraanan mo. Amen? Hallelujah. At sabi doon sa 1 John, nabanggit din last Wednesday, chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Hallelujah! Kung tayo ay lalapit sa Panginoon, i-acknowledge natin yung mga bagay na nararamdaman natin at sasabihin natin sa Kanya, hallelujah, Lord, ito nararamdaman ko, mahina ako dito, mahina yung puso ko. Hallelujah. Mahina yung isip ko. Hallelujah. Mahina yung kamay ko, may sakit ako nararamdaman sa paa ko, etc. Kagaya ng isang doktor. Hallelujah. Alam natin ang isang doktor, ginagawa niya ay i-advise yung mga bagay na makatulong para sa mga karamdaman ng isang pasyente. Di ba? Hallelujah. Kung tayo lalapit sa Panginoon, alam mo mga iniinda natin, ano mga pinagadaanan ng bawat isa, hallelujah, ang Diyos ay may kasagutan. Ang Diyos ay may gamot, hallelujah, sa anumang sakit nating nararamdaman. Amen? Hallelujah. Sinabi pa nga sa Psalms 34, hallelujah, siguro lalaktawan ko na ilang mga verses. You know what? Sa Psalms 34, yung buong chapter na yan, ay nagpapakita ng grace ng Diyos. Hallelujah, na binigay niya sa sinful humanity. Amen? So alam natin si David, hallelujah, kung anong kalagayan niya, alam natin kung anong naging sitwasyon ni David, hallelujah, sa harapan ng Diyos. Hallelujah, through this psalm, hallelujah, makikita natin, hallelujah, yung repentant heart, hallelujah, ni David, hallelujah. And of course, sa bagay na yun ay nakatanggap siya ng biyaya sa ating Panginoon. Amen? Basahin na lamang natin marahil sa verse 17 sa chapter 34 ng Psalms. Sabi doon, the righteous cry out, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart, and save such as have a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Amen? Hallelujah! Sabi dito, hallelujah, ang Diyos, sila ay malapit doon sa may mga pusong sa mga bagbag na puso. May mga na broken-hearted na ba dito? Hallelujah. So, of course, tinuruan tayo na sa right time, dapat tayo pumasok sa pakipagrelasyon. So, nawawala mga na broken-hearted dito, no? Hallelujah. Except sa mga kuya ate natin dyan. May mga na broken-hearted ba dyan? Hallelujah. So, hallelujah. So, the Lord is near to those who have a broken heart. Silang mga bagbagang puso, hallelujah, at may pagsisising diwa. Hallelujah, ang Diyos ay malapit sa kanila. Do you believe, hallelujah, mga kabataan? Hallelujah, na sila, na may mga pusong bagbag, hallelujah, pusong nagpapakita na walang magagawa, kundi ang Diyos lamang. At iniiyak ang lahat sa Panginoon. Ang Diyos ay may biyaya sa kanila. Amen? And sa verse 22, sabi doon, the Lord redeems the soul of His servants, and none of those who trust in Him, and none of those who trust in Him shall be condemned. Amen? Hallelujah. So as the Scriptures teaches us, hallelujah, that we have an opportunity to experience closeness to God when we have suffered disappointment, hallelujah, and see Him save us when we undergo discouragement. Amen? Of course, hindi natin masasaksihan ang mga pagliligtas ng ating Panginoon, ang mga pagbabangon niya sa atin, hallelujah,
kung hindi natin maranasan ng mga discouragement. Kung hindi natin maranasan ng mga disappointment. At kung hindi natin maranasan ng mga failures, hallelujah, hindi natin maranasan na ang Diyos ay tagapagligtas. Na ang Diyos ay joy giver sa kanilang mga nanakawan ng kagalakan. Hallelujah. Kung hindi natin maranasan ang mga different challenges ng buhay. Amen? At you know what, mga kabataan, sa bawat challenges na yan, sa bawat mga fiery trials na yan, sa bawat mga pagsubok na yan, hallelujah, actually, it is an opportunity for growth ng isang manampalataya. Ito ay isang oportunidad ng isang manampalataya for growth para sa kalaguan. Hallelujah. Kapag nariyan ang mga pagsubok, kapag nariyan ang mga maraming trials. Diba? Like an athlete, diba? Maraming mga trials, maraming mga testings, maraming mga challenges na mahihirap. Pero kita mo doon talaga sa mga masisipag at mga determinadong mga athletes, the more na maraming challenges, the more pa silang lalong na-challenge. The more pa lalo silang na-determine. The more pa sila lalong nagsisikap. Amen? Hallelujah. Dahil naroon sa puso nila yung kagalakan, yung desire sa pagiging athlete, sa bagay na mayroon sila. And what more sa mga manampalataya? Amen? Na hindi lang basta athlete sa mundong to ang meron tayo na tinanggap, kundi malaking biyaya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So faith in God brings comfort and cheer. Hallelujah! Even in the midst of stress. Hallelujah! And crushing difficulties. Hallelujah! Sa panampalataya natin sa Diyos, kung patuloy tayong lalapit sa Diyos, ito yung nag-show ng panampalataya. Hallelujah! Na wala kang ibang lalapitan na tatakbuhan kundi ang Panginoon. Sa oras ng mga mahihirap na kalagayan, hallelujah! Ito yung nagpapakita ng panampalataya, ng pagtitiwala mo na ang Diyos lamang makatulong sa iyo. Amen? Hallelujah! So marahil bibilisaman ko na lang din yung ibang mga bagay. Dito ko gustong kunin yung ating pinaka-message sa gabing to. Hallelujah. Sa pangatlong bagay na nasabi, come into the presence of the Lord. Hallelujah. Para kung tayo ay nasa mga mabibigat na kalagayan, walang ibang dapat tayong gawin kundi lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Amen? So how to start believing again? At yung subtitle, Finding Hope Again, the Alabaster Jar Story. So, of course, kanina pa nasabi na yung Alabaster Jar Story. So, alam na natin to. Hallelujah. Pero ang Diyos pang magdagdag sa atin sa gabing to. So, matagpuan natin ang Alabaster Jar Story. Hallelujah. Sa Book of Matthew, Mark, Luke, John. So, 4 Gospels sa New Testament. Amen? At kung maalala nyo, na-explain na din to noon ng ating mahal na youth leader, hallelujah, na maraming mga commentators, hallelujah, ay sa bagay, sa story na to, ng sinner woman, hallelujah, na some commentators, sabi nila it was Mary Magdalene. Hallelujah. Pero sabi nila, but there no evidence daw na si Mary Magdalene yung tinutukoy dito na sinner woman. But actually, this was Mary Magdalene. Tama naman. Si Mary Magdalene yung tinutukoy sa 4 Gospels na to. Hallelujah. Na sister ni Lazarus. At may ibang commentators na nagsabi na sa Luke's story naman daw is different woman o different account daw yung pinapatungkulan nito at sa other than dun sa 3 Gospels na nabanggit. Amen? So sa Book of Luke daw ay ibang woman ang tinutukoy. Hallelujah. Pero kung titignan natin sa gabay ng Espiritu ng ating Panginoon, hallelujah, there is same place. Amen? There is same place
Nasa Bethany sila, nasa bahay sila ni Simon, the leper, at doon naman sa book of Luke ay the Pharisee, hallelujah, ang tinutukoy, which is si Simon, hallelujah, at may isang senaryo na nangyari, alam natin, di ba, na may babae na sinner na pumasok doon sa pagkainan nila habang kumakain sila, hallelujah, at binasag niya yung mamahaling perfume na nasa jar, di ba? Nasa box. Hallelujah. At ipinahid niya sa paarahan ng ating Panginoon. At even yung buhok niya ay pinunas niya. Sa oil na yon, pinunas niya sa paarahan ng ating Panginoon. At habang umiiyak siya sa ating Panginoon. So same scene, same plot, same image ng isang woman sinner. Hallelujah. Ang dinidiscuss, hallelujah, sa kalagayan na yan, nakakalungkot bakit may isip ng iba na ibang story sa Book of Luke. Amen? Pero salamat, hallelujah, dahil ang Diyos ay nagpapahayag, hallelujah, sa kanyang mga hinirang. Amen? Sa kadalasan, mga commentaries, sabi nga, mga commentaries kadalasan yung mga nagpapagulo ng mga nakasulat sa Bible, mga nag-aral sa Bible schools, di ba? Yung mga bagay na simple things lang ay masyado nilang kinokomplicated. Hallelujah. Kinocomplicate, hallelujah, to the extent na yung mga Bible readers ay makonfuse. But thanks be to God, hallelujah, it will not be so for the elect. Amen? Salamat ang Diyos ay may kapahayagan, may wisdom na ipinahayag sa church. Amen? May heavenly understanding, hallelujah, sa revelation ng kanyang salita. So, dahil natin yung ilang mga bagay, hallelujah. So una, sa 3 books lang yung ating babasahin, pero laktawan natin ilang mga bagay. So sa John chapter 12, verse 1 to 8, unang gusto kong makita natin dito mga kabataan, is yung remarkable scene na minention dito is yung pangalan ni Judas. So Jesus rebuked Judas o Jude o si Judas Iscariote. Of course, kilala natin na siya. Siya yung magsusumbong kay Jesus sa mga kung bakit napakuan ng Panginoong Jesus. Ay alam natin na isa dito sa ginamit ng kaaway si Judas. So sabi dito, basahin ko na lamang sa verse 1 ng John chapter 12. So then Jesus 6 days before the Passover came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. So nasabi kanina na nasa Bethany at nasa bahay ni Lazarus. Hallelujah. There they made him a supper. Hallelujah. And Martha served. Kapatid ni si Martha ay nag-serve, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. So sa verse 3, then took Mary, so ito ay si Mary Magdalene, hallelujah, a pound of ointment of spikenard, hallelujah, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Then set one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, hallelujah, verse 5, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? So nakita natin, hallelujah, na nung nagbuhos si Mary Magdalene dahil nalaman niya na si Jesus ay paparoon sa bahay ni Simon, the leper, hallelujah, ay pumaroon siya agad-agad. At yung expensive ointment o perfume, hallelujah, na alam natin yun ay mahal, hallelujah, at yun ay nabili niya dahil sa, hallelujah, kanyang, hallelujah, sa maruming kanyang nakaraan, hallelujah, kaya niya naipon yung mga ganong pera at nakabili siya ng mamahaling perfume, ay ibinasag niya para yung ointment na yun ay ibus niya sa paahan ni Jesus. And alam natin ang story na si Judas,
hallelujah, ay nagkaroon ng comment na why? Bakit hindi pinagbili ang unggwentong to sa Tagalog? Yung perfume na yon, yung unggwentong to ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha. At sa verse 6 sabi dito, this he said not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bear what was put therein. So sinabi niya to, hindi dahil may malasakit siya sa mga may hirap, kundi dahil meron siyang ibang nanasa. Amen? So may masama siyang thought sa bagay na yun. So then said Jesus, let her alone. Sabi niya, sinaway niya si Judas, let her alone. Sabi ni Jesus, against the day of my burying hath she kept this. Amen? And verse 8, for the poor always you have with you, but me you have not always. So, sabi ni Jesus, hayaan mo ang babaeng to na ipaglingkod kung anong mayroon siya. Hallelujah. Sapagkat alam niya, hallelujah, na ako'y malapit ng ilibing. Sapagkat ako'y malapit ng ilibing, hallelujah, at hallelujah, sabi niya, nariyan ang mga mahihirap na lagi niyong nasa paligid, hallelujah, na pwede niyong tulungan. Sabi ni Jesus. So, sa scene na to, sa book na to, na nakita ni, hallelujah, ni Matthew, hallelujah, ni John, hallelujah, so, nagpapakita na naroon yung hindi magandang kaisipan ni Judas. At naroon yung hindi mainam, hallelujah, na intention sa bagay na yun. Amen? Pero nakita natin, hallelujah, na yung biyaya ng Diyos ay naroon sa babaeng makasalanan. Amen? So, isang bagay yan. At yung sa Matthew naman, daanan lang din natin saglit. Sa Matthew chapter 26, chapter 6, yung remarkable sin naman dito, kanina si Judas, hallelujah, nakasama sa disciples, sa 12 disciples, at alam nating nawala siya sa paglilingkod sa Panginoon, ay may mga ganong thought, hallelujah, na naisip sa kay Maria. This time, sabi dito sa Matthew 26 verse 6, laktawan ko na lamang maraming ibang bagay, pero take note sa verse 6, sabi ito, now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, so makita mo talagang nasa isang senaryo lang sila at magkasama sila, hallelujah. Pero bakit, hallelujah, hindi ito maunawaan, hallelujah, at masyadong kinomplicated ng mga commentaries. So there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and pour it on his head, and he sat at meat. So, and so on, and so on. So, alam natin nangyari. Hallelujah, binuhos niya ulit to, etc. Dahil isa lang yung babaeng tinutukoy dito. And this time, ang remarkable naman dito is, hallelujah, ang mga disciples, hallelujah, sabi sa verse 8, but when his disciples saw it, they had indignation, saying, to what purpose is this waste? Sabi ng mga alagad, hallelujah, nagalit sila sa ginawa ng babae. At bakit itong babaeng ito ay nag-aaksaya, hallelujah, ng ointment, hallelujah, para sa paahan ni Jesus. So mga nagalit sila, bakit ito nandito? Hallelujah. Bakit niya ginawa? Sa verse 10, hallelujah, when Jesus understood it, he said unto them, why trouble ye the woman? Hallelujah. Sabi ni Jesus, bakit niyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Hallelujah. At sa verse 12, siguro laktawan na natin, for in that she had poured this ointment on my body, she did it for my burial. So same din yung explanation ni Jesus sa mga alagad. And last, sa verse 13, sabi dito, verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. Amen?
Sabi, ay sasaysayin nyo saan mang lugar ng mundong to, kung saan makakarating ang ebanghelyo, ay madadaanan. Hallelujah. Masasabi, maisasaysay ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalala kay Jesus. Imagine, isang bagay na i-take note natin mga kabataan, Jesus said, sasaysayin ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalala sa Kanya. Nakita niyo ba mga kabataan? Sasaysayin, hindi kung sino yung babae. Hallelujah. Na alam na Jesus, she was a sinner. Hallelujah. Pero yung hindi kung sino, kung ano siya, kung anong kasalanan mayroon siya. Hallelujah. Ang sasaysayin, hallelujah, sa buong mundo, kundi yung ginawa ng babaeng ito, hallelujah, sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi yung sin, kung anumang klaseng babae, si Magdalene, hallelujah, kung anumang klaseng babae, hallelujah, kung anumang klaseng kalagayan mayroon siya, hallelujah, ang maisasaysay. Dahil alam ni Jesus, first of all, hallelujah, kung sino ang pumaritong babae. Hallelujah. At anong sabi ng Jesus? Kundi sasaysayin kung anong ginawang mabuti ng babaeng ito. But kung anong pagsisikap na ginawa niya para lamang paglingkuran at pasalamatan ng Diyos sa biyayang tinanggap niya, hallelujah, sa kabila ng mga kasalanan, sa kabila ng kanyang kalagayan, hallelujah, ang nakita ng Diyos, yung pagsisikap, hallelujah, ng babaeng ito. Hallelujah. Praise God. Amen? So makita mo, hallelujah, na yung mga disciples ay nagalit sila. Na marahil sa isip nila, bakit pa naparito? O even na pumarito ang babaeng to sa tahanan ni Simon sapagkat dito si Jesus na nagpapahayag ng mga dakilang bagay that time, hallelujah, ay bakit paparito ang babaeng tong makasalanan? Amen? Pero imagine mga kabataan, ni single thought, hallelujah, ng masamang bagay man lang na naisip, hallelujah, patungkol sa babae, ay hindi nakaisip ang Panginoon. Amen? Even though alam niya kung sino ang babaeng ito. Amen? But, anong nakita natin, hallelujah, in-appreciate niya pa ang pagsisikap ng babaeng ito. Amen? Hallelujah, para paglingkuran ng ating Panginoon. Hallelujah. At sa pangatlong book, hallelujah, at dito na tayo pinakamag-focus sa hallelujah, ay ang remarkable naman this time ay si Simon. So sa mabasa natin yan sa Luke chapter 7 verse 36, hallelujah. So Jesus confront the Pharisee Simon, siya yung leper, hallelujah, sa kanyang tahanan yun, yung pag-tape mo na yun, siya yung nag-imbita, hallelujah, kay Jesus at sa mga disciples, pang magdiwang doon, hallelujah, to teach the truth. Hallelujah. So Jesus confront the Pharisee Simon, hallelujah, the leper, to teach the truth. Hallelujah. Anong truth kaya ang tinuro ni Jesus? So sabi dito sa Luke chapter 7 verse 36, sabi dito, at ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Pariseo, hallelujah, and one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. Hallelujah. So dahil napakinggan niya yung mga gawa, hallelujah, ni Jesus, hallelujah, at naranasan niya mismo dahil siyang leper ay pinagaling ng Panginoon, hallelujah, ay inimbitahan niya, hallelujah, si Jesus at ang mga disciples para kumain sa kanyang tahanan. At sa verse 37, and behold, a woman in the city which was a sinner. So sa book of Luke, dito mas in-emphasize kung sino yung babae. Hallelujah. Sa likod ng story ng alabaster box, alabaster jar. Amen? Sabi dito sa 37, and behold, a woman in the city which was a sinner.
So sa lugar na yun ay kilalang kilala ang babaeng to na makasalanan. Hallelujah. When she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. Nung malaman ng babaeng to na si Jesus na gumagawa ng mga dakilang bagay, hallelujah, ng mga bagay ayon sa Diyos, nang malaman niya to, agad-agad siyang pumaroon at idinala, hallelujah, ang alabaster box. Amen? And stood, sa verse 38, and stood at his feet, behind him, weeping. Hallelujah. So, nandito na yung scenario na binasag niya yung mamahaling perfume na naipon niya. Hallelujah. Dahil nga, alam natin that woman, hallelujah, is prostitute. So alam natin na siya ay makasalanan, siya ay, ang tawag dun sa term na yun, comfort woman, hallelujah, na siya ay nakikisama sa ibang mga, sa ibang lalaki. Amen? Hallelujah. At lahat ng mayroon siya ay naipon. Hallelujah. Dahil sa, kaya siya nakabili ng alabaster box o ng mahal na perfume. At dito sa 38, sabi dito, and stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. So, binasag niya hanggang sa pinunas niya yung buhok niya sa paa ni Jesus, at yung luha, hallelujah, luha ng kalungkutan, kalumbayan, hallelujah, at kagalakan, pasalamat sa Panginoon dahil alam niya ang biyaya ng Diyos ay malaki, ay ipinaglingkod niya sa Panginoon that time. Amen? And 39, now when the Pharisees sees which, hallelujah, had bidden him saw it, he spake within himself, saying, this man, hallelujah, sabi ng Pharisee na to, si Simon, hallelujah, this man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that touching him, for she is a sinner. Sabi niya, kung nalalaman lang, hallelujah, ng lalaking ito, sabi ni Simon, kay Jesus pa mismo, may ganun siyang thought, hallelujah, na kung totoong prophet to, na kung totoong talaga ito itong Jesus na to, siya ay totoong lingkod, totoong siya yung Messiah, hallelujah, siya yung hallelujah, ay, of course, kung totoong propeta to, ay malalaman niya kung sino yung babaeng tong lumalapit sa kanya. Amen? So, ganun yung naging kaisipan niya. Kung, imagine, nagkaroon pa siya ng doubt kay Jesus. Simon, hallelujah, ay nagkaroon ng doubt na kung totoo, propeta to, si Jesus, hallelujah, ay makikilala niya kung sino itong babae na to. Amen? Hallelujah. So, nakita natin from the start and from the beginning na malaman ng babaeng to, hallelujah, na darating si Jesus, siya ay pumaroon agad, hallelujah, at binasag niya ang mamahalin na perfume at ipinaglingkod sa Diyos. Ang kanyang luha, ang kanyang buhok ay pinununas sa paa ni Jesus at hinalikan niya ang paa ni Jesus. Amen? Hallelujah. Upang magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. And nalaman natin sa mga books na nabasa natin kanina, hallelujah, na may mga present talk about sa babae na she is na hindi man lang dapat pumaroon yung babaeng to. Sapagkat sa city na to ay kilala siyang makasalanang babae. Amen? Hallelujah. They are offended by the sinner in their presence, for they knew her. Amen? Sila ay offended dahil alam nila kung sino ang babaeng to, na siya ay makasalanan. Hallelujah. Na siya ay prostitute woman, na nasa disgrace na kalagayan. Hallelujah. At ito yung important, hallelujah, na ma-pay attention natin sa gabing ito, hallelujah,
to the different reactions sa mga kaninang nabanggit na mga disciples is yung naging reaction din ni Simon, the Pharisee. Hallelujah. Sabi dito, hallelujah. So Simon was offended by everything about this woman dahil kilala niya ang babaeng to, hallelujah, na sabi niya kung totoong prophet naritong Jesus na to, hallelujah, ay makikilala niya kung sino tong pumupunas ng kanyang mga luha sa kanyang paa. Hallelujah. At sabi dito, her actions, she was a sinner, hallelujah, at lahat ay nagulat sa ginawa ng babaeng ito. And Simon convinced na marahil nagkaroon siya ng doubt na totoo ba itong prophet? Dahil makikilala niya dapat to kung sino to. Hallelujah. At iniisip niya marahil, hallelujah, na bakit inalaw ni Jesus itong babae na to? Na pumasok man lang at ipunas ipaglingkod yung meron siya, hallelujah, sa Panginoon, hallelujah, na hindi niya man lang nire-rebuke yung babae ito. Sapagkat alam niya makasalanan. Hallelujah, ang babaeng to. So merong marahil pag-iisip siya, hallelujah, bakit inalaw ni Jesus na yung gantong devotion ng babaeng to na makasalanan. Hallelujah, na bakit hindi man lang nirebuke ni Jesus yung babaeng to at inaccept niya yung gift of honor. Hallelujah, yung devotion ng sister na to. Amen? Dahil imagine kahit yung Panginoon nga, hallelujah, kanina habang nagbabasa, hallelujah, naghahanda, ay naisip ko rin yun, hallelujah, na dapat yung sister na to, hallelujah. Dahil even ang ating Panginoon nga ay hindi siyang inisip, hallelujah, naisipan ng kung anumang masama sa kanyang kalagayan. And sa verse 40, sabi dito, and Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he said, Master said on. 41, there was a certain creditor which had two debtors. The one owed 500 pence and the other 50. So, meron siyang kinuwento si Jesus, hallelujah, kay Simon, hallelujah, na sa master na ito ay may dalawang lalaki o dalawang may utang sa kanya. Hallelujah. Yung isang may utang sa kanya ay may 500 denaryong utang, napakalaking utang na hindi niya kayang mabayaran. Hallelujah. At ang isa naman ay 50 na utang. Yung isa ay sobrang laking utang, 500 sabi natin 500 pence. At yung isa na naman, dito ay 50 pence lang. So mababa lang yung utang niya. At sabi niya kay Simon, and when they had nothing to pay, he promptly forgave them both. Tell me, Simon, therefore, which of them will love him most? Hallelujah. Yung parehas, yung may 500 na utang dun sa 50 na utang sa master na yun, hallelujah, ay wala silang may pambayad. That's why, dahil yung master na yun ay may kahabagan sa kanila, kaya parehas yung kasalanan, parehas yung utang nila ay pinatawad ng ating Panginoon, ng master na yun. Hallelujah. At sabi niya kay Simon, sino kaya, Simon, hallelujah, which of them will love him most? Sino kaya ang lubos na iibig, hallelujah, sa master na to na nagpatawad sa kanya? At sabi ni Simon answered and said, I suppose that he, hallelujah, to whom he forgave most. And he said unto him, thou hast rightly judged. Amen? Sabi ni Simon, inaakala ko, Panginoon, hallelujah, Guro, na yaong pinatawad ng malaki yung lalong iibig sa master na to. Sapagkat wala siyang kakayanan para bayaran. Hallelujah, ang pagkakautang niya sa master na to. That's why, yung ibig ng lubos sa master na to na nagpatawad sa kanila ay yaong pinatawad ng malaki. Amen? Hallelujah! And he turned to the woman and said unto Simon, seest thou this woman? Nakikita mo ba tong woman na to, Simon? Sabi ni Jesus, I enter, hallelujah, babasahin ko na lang siguro sa Tagalog, hallelujah,
Hindi, sige, sa English na marahil. I enter into thine house. Hallelujah. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking paahan. Dahil alam natin sa panahon noon, sa mga Israelites, ang pagiging hospitable sa kanila ay dapat punasan o hugasan yung paa. Hallelujah, ng mga bisita nila. Pero sabi ni Jesus, pumasok ako sa intahan, hindi mo man lang hinugasan ng aking paa. The same time, hallelujah, laktawan ko na, at hindi mo man lang ako binigyan ng halik, hallelujah, dahil yun na ipagbati sa kanila. At hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para may inumin ako, hallelujah. So, hallelujah. So, yun yung mga bagay na sinabi ni Jesus. Hindi mo man lang pinunasan ako ng ointment sa aking ulo, sa verse 46, hallelujah, para para punasan ng aking ulo, hallelujah, ng ointment. Alam niyo ba na kapag pala nagpupunas ng ointment o ng langis, ito pala, natutunan ko to sa isang post ng isang sister, na kapag ang ointment pala, yung langis, kaya pala pinupunasan yung ulo ng mga sheep, diba, ng mga goats. Dahil para hindi sila ma-disturb ng mga insects, ng mga kaya mahalaga na pupunasan sila ng langis, yung ulo nila. Hallelujah. So, sa verse 47, wherefore I say unto thee, hallelujah, her sins, which are many, are forgiven. Amen? Sabi niya, pumasok ako, pero hindi mo man lang ako pinunasan. Hinugasan ng aking paahan, binigyan ng maiinom, hallelujah, nilagyan ng langis ang aking ulo, hinalikahan ako, hallelujah, sa pag-welcome mo sa akin ay hindi mo ginawa. So, kung i-dramatize natin. Pero ang babaeng to, sabi ni Jesus kay Simon, this woman, hallelujah, Simon, anong sabi niya dito? Pinaglingkod niya kung anumang mayroon siya sa Panginoon. Hallelujah. Imagine, youths, hallelujah, alam niyang marahil pwede siyang pag-isipan sa pagtungo niya kay Jesus. Doon sa dakong yun, pero anong nakita natin kanina, walang pag-atubili, pumaroon siya. Amen? At dinala niya yung pinakamahal niyang bagay na mayroon siya para lamang ipunas sa paahan ni Jesus. Imagine, matagal niya yung pinag-ipunan, marahil, para makabili kasi yung perfume na yun ay very expensive at hindi yun basta-basta nabibili. Kaya nga sabi ni Judas, diba, bakit, pati ng mga disciples, bakit nagsayang ang babae ito? Ba't hindi na lang pinagbili ito at ibinigay sa mga may hirap? Pero diba, nakita natin kung ano lang, hallelujah, yung bagay na mayroon, yung babaeng to, hallelujah, yun ay pinaglingkod niya sa Panginoon. Amen? Agad-agad siyang pumaroon kay Jesus. Hallelujah. At sabi dito sa 47, wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little. Amen? Kaya dun sa two debtors, hallelujah, ay pinapakita, hallelujah, na yung babaeng, hallelujah, may malaking pagkakautang sa ating Panginoon, hallelujah, na alam niyang wala siyang may papambayad sa ating Panginoon, hallelujah, kung anong mayroon siya, ay ipinaglingkod niya sa Panginoon. Hallelujah, kahit alam niya marahil na pwede siya makarinig ng mga discouragement sa paligid niya, hallelujah, marahil ay naroon yung hiya, naroon yung takot, pangamba, pero pumaroon siya sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Dahil merong biyaya siyang natanggap sa ating Panginoon. Amen? And he said unto her, thy sins are forgiven. And he said to the woman, thy faith had saved thee. Go in peace. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pala ganun na lamang yung ginawang pagluha, ganung paglilingkod na mayroon ang babaeng ito sa ating Panginoon.
Kung ano lang yung kakayanan niya na may paglingkod sa Panginoon, sa sukat na tinanggap niya sa Panginoon. Hallelujah. Ay buong puso niyang ibinigay sa ating Panginoon. Dahil meron siyang malaking pagkakautang sa ating Panginoon. Amen? At sabi, siya na pinatawad sa kanyang malaking pagkakasala, siya rin ang may ibig ng malaki. Amen? Kaya ganun na lang yung pag-serve na ginawa niya. Even tila ba parang ang hirap na gawin yung bagay na yun dahil alam niya, kilala siya sa bayan na yun na siya'y makasalanan. Hallelujah. Pero pumaroon pa rin siya para ipaglingkod kung anong meron siya para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Oh, napakainam na buhay ng isang, hallelujah, manampalataya. Hallelujah. So the point of the story, of course, hallelujah, is that those who are aware of their great needs, silang mga nakakaalam na nasa matinding pangangailangan sila, hallelujah, of course, naroon rin yung malaking great appreciations nila, hallelujah, doon sa malaking biyayang tinanggap din nila, hallelujah, para patawarin sila ng Panginoon. Amen? Doon sa nakakaunawa, hallelujah, aware siya na may matinding pangailangan siya, hallelujah, hallelujah, dahil sa kanyang pagkukulang, marahil pagkakamali sa Panginoon ay may malaking pangailangan siya sa Panginoon at natanggap niya yung pagkapatawad ng Diyos. That's why meron siya malaking pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? And do you see this woman, church, hallelujah, nakagaya ng nabanggit kanina, hallelujah, na even si Jesus, nung pamarito ang babaeng to, ni single thought, ay hindi nakaisip siya, hallelujah, na para i-discourage pa ang babae. Amen? Pero anong sabi ni Jesus kay Simon, do you see her, Simon? O baka nakikita mo lang yung reputation ng babaeng ito na hindi siya karapat-dapat kay Jesus. Hallelujah. Do you see her? Simon, marahil, hallelujah, ganun gusto iparating ng Panginoon. Nakikita mo ba to? Do you see her, Simon? O baka nakikita mo lang kung anong reputation na mayroon siya? Do you see her, Simon? Hallelujah. As God's own creation, hallelujah, na iniibig ng Diyos. Hallelujah. O baka nakikita mo lang, hallelujah, yung mga bagay na hindi tama sa Kanya. Amen? Pero salamat sapagkat tayo tinignan ng Panginoon na hindi sa ating makasalanan. Hallelujah! Sapagkat tinignan niya tayo na may pag-ibig. At kung anong mga pangangailangan natin, hallelujah, ito ang binibigay niya sa atin. Amen? Hallelujah. Sa ating pagtatapos, mga kabataan, hallelujah, habang ako ay nasa last month, habang nakikinig ng gawain, somewhere in, alam ko, Parañaque ata yun, o somewhere sa Parañaque ata yun, message, End Time Church din, ay isa doon sa nabanggit sa mensahe, hallelujah, ay sabi doon, kapag ang kapatid mo ay nakikita mong lubok na, kapag tayo may nakikita mga kapatid, hallelujah, na alam natin may mga pinagdaanan, nakita natin lubok na, hallelujah. Ang sabi doon, sabi ng prophet, kapag ang kapatid mo ay nakita mong lubok na, hallelujah, sabi dito, huwag mo siyang ilubog palalo. Amen? Hallelujah. Kapag nakita mong kapatid mo na tila halos lubok na, wala nang lakas, hallelujah, para tumayo, hallelujah, at lubok na sa mga kabigatan sa mundong to, hallelujah, huwag mo siya lalong ilubmok. Sabi ng prophet, kundi sabi doon, hallelujah, bigyan mo siya ng tungkod, hallelujah, para meron siyang makakapitan. Amen? Kapag ang kapatid mo ay nakita mong, hallelujah, ay ganun na lamang nahihirapan, hallelujah, at ganun na lamang dumaraan sa matitinding pagsubok, hallelujah, huwag mo siyang pabigatan palalo. Kundi ang gawin mo, abutan mo siya ng tungkod para meron siyang makakapitan. Amen? Hallelujah.
at ipanalangin mo siya at iluhod sa ating Panginoon. Amen? Sabi pa doon, hindi ba't mas mainam, hallelujah, na magdiwang ka kapag nakita mo, hallelujah, ang kapatid mo na minsan nang nalubmok sa problema, hallelujah, nasira ang patotoo, munti ka na umatras, nawala sa gawain, hallelujah, pero dahil, hallelujah, naroon ang pag-ibig mo, ipinalangin mo siya sa Panginoon, hallelujah, at inibig mo siya sa Panginoon, hallelujah, at nakita mo nagpapatuloy siya sa Panginoon, hallelujah, hindi ba't dapat magdiwang ka sa Panginoon? Amen? Hallelujah! Kung tayo may mga brothers, mga sisters na may mga pinagdaanan, hallelujah, nakita natin nasa mabibigat na kalagayan, hallelujah, ano man lang kausapin natin, kamustahin, hallelujah, at higit sa lahat, ipanalangin natin sila. Amen? Hallelujah! At sabi sa preaching doon, hindi ba't mas mainam makita sa church, hallelujah, na makita mo yung kapatid mo na yun, ay ngayon nagpapatuloy at naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, story ng woman sa kwento ng alabaster jar, hallelujah, ay nagtuturo sa atin, sa ating pagtatapos, hallelujah, na of course, merong bagong beginning, hallelujah, doon sa mga hindi nawawalan ng pag-asa. Amen? Don't miss these youths. Huwag nating palagpasin ito, mga kabataan. Hallelujah. Sinabi, hallelujah, Jesus He uses a sinful man, a sinful woman, to teach the truth dun sa Pharisee na yon. Ginamit niya yung buhay ng sinner woman para ituro sa Pharisee na yon, kay Simon. Una, hallelujah, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Tinuro niya, hallelujah, na God's love is immeasurable. Hindi masusukat ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah. The woman, good works will remember all over the world. Imagine, hindi yung kasalanan, yung na-emphasize. Hallelujah. Para alalahanin sa buong mundong to. Kundi kapag napapakinggan natin to, hallelujah, yung pinapaalala ng Panginoon, yung mabuting ginawa ng babaeng ito, hallelujah, para ipaglingkod sa ating Panginoon. Amen? Gaano kabuti ang Diyos, ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Na yung good works mismo, yung nakita ng Panginoon sa bagay na yon, at hindi yung dalang kasalanan ng babaeng yon. Amen? Hallelujah. Na ginawa, hallelujah, kundi sa good works na yun, na ginawa ng babae na yun sa Panginoon, by her faith, by her hope, hallelujah, by her humble heart, hallelujah, kaya hallelujah, nalugod ang Panginoon sa kanya. And see this, kung tutusin ay wala nang hope pa para sa kalagayan ng babaeng ito. Kumbaga, para saan? Para saan pa para kilalanin itong babae ito? Eh, alam naman natin, sinner siya. Di ba? Para saan pa para kilalanin siya? Hallelujah. Dahil sa laki ng pagkakasalanan niya sa Diyos. Pero, lagi natin tatandaan, mga kapatid, sa Panginoon, walang di kayang gawin ang pag-ibig niya. Amen? Walang di kayang gawin ang pag-ibig ng Diyos sa hallelujah, as long He extends His grace. Amen? Hallelujah! Sa ating mga makasalanan, maraming pagkukulang, maraming kabiguan sa Panginoon. Hallelujah! As long He extends His grace for you, for us. Hallelujah! Kahit ikaw pa, yung pinaka-top notcher ng makasalanan, ang Diyos ay may biyaya pa rin sa iyo. Hallelujah! As long na dyan ang biyaya, andyan ang extend the grace, andyan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah! He can restore. He can change us. Amen? Hallelujah! He can turn your mess into a good message, kagaya ng babaeng ito. Amen? Kung tutusin, mess talaga ang kalagayan ng babaeng ito. Hallelujah! Dahil sabi nga kanina sa Luke, sa city na yon, kilala siya as woman
na sinner. Pero imagine dun sa woman sinner na yun, naging testimony pa yung buhay niya. Amen! Hallelujah! Yung bagay na tila patapon na, hallelujah, ay naging important pa. Hallelujah, na mensahe. Amen? Hallelujah! Kaya maging, hallelujah, reminder sa ating mga kabataan, ano mga pinagdaanan natin, hallelujah, kung dumating man tayo sa mga failures, kagaya ng isang athletes, hallelujah, lagi natin tatandaan, kung hindi mawala ang pagtitiwala mo sa Panginoon, kung nariyan ang pag-asa mo sa Panginoon, panampalataya mo sa Panginoon, kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, there is grace. There is hope. Amen? Hallelujah. Your trials, kaya niyang gawin into triumph. Amen? Hallelujah. Your hallelujah. Hallelujah. Even a victim of sin, hallelujah, like Maria, hallelujah, ay kaya niyang gawing victor. Amen? Hallelujah. She was a victim of sin, na-deceive ng kaaway. Hallelujah. But God can turn a victim woman into a victor woman. Amen? Hallelujah. Isang bagay, hallelujah, na pinapaalala sa atin ng Panginoon, ang God's love is immeasurable. Hindi ito masusukat. Amen? Hallelujah. Astong, kagaya ng babae, hallelujah, nagpakita siya ng buong kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. Second, hallelujah, sa tatlong bagay. Second is, God honors humility. Amen? Her sins, which are many, sabi ni Jesus kanina, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same love little. Your sins are forgiven. Go and be at peace. Your faith hath saved you. Amen? Hallelujah. It takes humility, mga kapatid, mga kabataan, to see one's need for forgiveness. Amen? Na para makita natin sa isang nangangailangan, na gano'n lang siya nangangailangan ng pagpapatawad, nandun yung humility na dapat mangibabaw. Amen? And God honors humility. Amen? Hallelujah. Kaya nga sa last verses natin dito, sabi dito, James chapter 4, balikan natin sa verse 8. Sabi dito, draw near to God and He will draw near to you. Hindi tumakbo, kundi lumapit sa Panginoon. Cleanse your hands, you sinners. So na maraming kasalanan, mga pagkukulang pa sa Panginoon. Sabi dito, you sinners, hallelujah, cleanse your hands and purify your hearts, you double-minded. At sabi sa verse 9, lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Amen? Hallelujah. Ano man, hallelujah, kung dumating man tayo sa pagkakataon, hallelujah, na tila, hallelujah, alam natin na bigyan natin ng kabiguan ng Panginoon. Pero kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, kagaya ng woman na ito na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba, hallelujah. Anong sabi sa verse 9? Umiyak ka, umibig ka. Hayaan mo yung mga pagtawa mo ay palitan mo ng paglumbay, ng pag-iyak, ng paghikbi. Hallelujah. Dahil ito'y nagpapakita, hallelujah, ng pagpapakumbaba. Sa oras na ikaw ay nabibigatan, sa oras na ikaw nangangailangan, hallelujah, sabi nga nung Wednesday, pwede mo hindi masama na it's not okay to be not okay. Tama ba? Hallelujah. Hindi masama kung hindi ka okay. Hallelujah. As long as sasabihin mo, magtatapat ka, hallelujah, na hindi ka okay. Sasabihin mo, Panginoon, hallelujah, nangangailangan ako ng kalakasan. Hallelujah, kailangan kita. Amen. Panginoon, nanghihina ako. Hallelujah, kailangan kita.
The more we confess ang tunay nating kalagayan sa Panginoon, kagaya ng babaeng ito, na tila mahirap na ang kalagayan niya. Hallelujah. Pero buong puso siyang lumapit sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Umiyak sa Panginoon. Hinibik niya ang kalagayan niya sa Panginoon. Hallelujah. Tila na yung luha niya ay naging nahugasan ng paa ng Panginoon. Ganon. Hallelujah. Ang kapakumbabaan ng babaeng ito. At ano sabi ng Panginoon? Umiyak ka sa oras sa tila. Nangangailangan ka ng kalakasan sa Panginoon. Kung tila nahihirapan ka, iiyak mo sa Panginoon. Amen? At sabi niya, hallelujah, sa verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Amen? Kapag binaba natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon, hallelujah, ang Diyos, tayo itataas. And imagine, hallelujah, yung babaeng yun, hallelujah, ay nakilala pa until now. Hindi dahil sa kanyang nagawa, na kasalanan, kundi kung ano yung makakaya niyang ibigay sa Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah. Pangatlong bagay, hallelujah, don't judge. Hallelujah. Kapag, hallelujah, ang ating mga kapatid ay alam nating may mga pinagadaanan, may mga kabigatan, may mga mahihirap na kalagayan. Hallelujah. Don't judge. Instead, i-pray natin sila. Pray instead. Dahil ito yung pag-ibig, hallelujah, na itinuro sa atin ng Panginoon. Amen? Then Jesus says, hallelujah, diba kanina, but whoever has been forgiven little, loves little. Kung sino man ang, hallelujah, pinatawad dahil sa maliit niyang kasalanan, ay umiibig ng maliit. Hallelujah. At sabi, wag tayo maging ungenerous, unwilling to spend or to give our forgiveness and love for others. Lalo sa ating mga mahal na kapatid. Amen? Hallelujah. Sapagkat kung tayo magiging ungenerous sa pagpapatawad sa ating mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. At sa pag-unawa, hallelujah, ay nagpapakita lamang to na gano'n na lamang kaliit yung appreciation natin kung gaano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen? Sa ating mga tao, madaling manghusga, hallelujah, madaling makaisip, kagaya ng mga nabanggit kanina, even disciples mismo ay nakaisip na, hallelujah, na nagalit, na hindi maganda, hallelujah, sa babaeng ito, sapagkat sino nga ba naman siya para pumaroon pa kay Jesus? Sapagkat kilala siya sa bayang na yun na makasalanan. Pero hallelujah, lagi natin natandaan mga kabataan, ang Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay sa atin, kahit kailan, hindi niya tayo pinadamang. Hindi niya pinadama sa atin na tayo ay undeserved. Amen? Na kahit kailan, siya na nakakaalam ng lahat ng bagay sa atin, hallelujah, ay hindi niya pinadama. Hallelujah, na hindi tayo karapat-dapat sa paglilingkod sa Kanya. Hallelujah, na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig niya. Hallelujah. Imagine, ni single thoughts, hindi nakaisip ng masama si Jesus kay Maria. Hallelujah. Ni pabigatan man ang damdamin ni Maria ay hindi siya nakaranas. Hallelujah. Hindi pinadama ni Jesus. Hallelujah. Kahit hayag sa kanya ang pinagadaanan na hirap ng babaeng ito. Tinanggap niya ang bawat pagluha, ang bawat paglilingkod, hallelujah, ang bawat pagsisikap, hallelujah, ng babae na si Maria. Amen? Hallelujah. Dawa, maging paalala to sa atin. Amen? Hallelujah. Na kapag tayo ay nakakita ng mga kapatid nating nahihirapan, naroon ng mga mabibigat na kalagayan, ipanalangin natin sila. Amen? Sapagkat ito'y pag-ibig, hallelujah, na itinuturo sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Sa ating pagkatapos, sinanya akong bawat na isa na tumayo. Hallelujah. How to start believing again. Paano tayo makapagsimula muli? Hallelujah. For us to be able
para maniwala muli, magpatuloy muli, hallelujah. Actually, yung subtitle na mismo yung sagot sa tanong natin. How to start believing again? Ang sagot, hallelujah, is hallelujah, find your hope. Finding hope again. Hanapin mo ulit kung sino yung pag-asa. Sa oras at tila, we are, hallelujah, in great discouragement, great trials, disappointments, hallelujah, sa ating mga iba't ibang pinagdadaanan, struggles, hallelujah. Wala tayong ibang gagawin, kundi balikan mo lang ang pag-asa na natanggap mo sa Panginoon. How to start believing again, mga kabataan? Magagawa natin ulit yun kung babalik tayo doon sa nagbibigay ng pag-asa. Kagaya ng babae, hallelujah, na wala ng pag-asa, hallelujah, sa kanyang kalagayan na maraming kasalanan at pagkukulang, hallelujah. Pero nung malaman niyang si Jesus ay paparoon, pumaroon siya agad. At kung anong mayroon siya, mga kabataan, na kaya niyang ibigay sa Panginoon, ay ibinigay niya para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kung tila yung kagalakan natin na ipilit na inaagaw ng kaaway, huwag nating hayaan. Kung tila ang kasiyahan, ang kapayapaan ay pilit na inaagaw ng kaaway, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Mas lalo tayong humibig sa Panginoon. Mas lalo natin i-confess sa Kanya, Lord, wala akong ibang lakas kundi Ikaw. Hallelujah, tulungan mo ako. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Alam natin, mga kabataan, sa mundong to, walang tunay na pag-asa. Kayamanan, trabaho, hallelujah, karangyaan ay hindi ka kayang bigyan ng totoong pag-asa. Dahil even mayayaman, nagpapakamatay. Imagine. Dahil walang pag-asa. Pero salamat sa Panginoon, for we have a blessed hope through our Lord Jesus Christ. Amen? Salamat, hallelujah. Dahil sila na doon, tumitiwala sa Panginoon. Hallelujah, sila ay may pag-asa. Hallelujah! Sila mga nagpapakumbaba, lumalapit, walang magagawa. Kundi ay umasa lang sa Panginoon. Lord, di ko kayang baguhin ang aking sarili. Ikaw lang ay magagawa. Hallelujah! At iniiyak mo ang mga bagay na yun sa Panginoon. Hallelujah! Day by day, paparanas ang Panginoon na kaya niyang gawin ang mga bagay na tila hindi mo kayang gawin. Amen? Hallelujah! Athletes, maraming beses mang dumating sa failures. Madaming mga discouragement sa paligid. Even mga mahal sa buhay o even mga supporters, marahil ay nadidisappoint sa oras. Hallelujah, na siya'y nagkukulang at nagkakamali. Pero hallelujah, ang isang mabuting athlete, siya'y nagsisikap. Siya'y nagpapatuloy. Sumubok ng sumubok ng sumubok. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, mga kabataan, hallelujah, patuloy lamang tayo lumapit sa Panginoon. Lumapit lang tayo sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Amen. At kung tila ang kalagayan mo ay tila walang pag-asa, kung tila wala lang kasagutan, hallelujah, sa ating pagtatapos, hallelujah, alalahanin mo. Remember, the man, hallelujah, a thief, hallelujah, hanging beside on the cross, kasama ni Jesus. Di ba wala nang pag-asa doon? Hallelujah. Remember the man, hallelujah, na nakapako rin sa krus. Ang lalaking, ang magnanakaw, na nakapako na sa krus. Hallelujah. At inihintay na lang ang kanyang kamatayan. Pero imagine, inalala pa siya ng Panginoon. Gaano kalaki lang ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Gaano ang pag-ibig, ang compassion ng Diyos. Hallelujah. Na even in His death,
inalala niya pa ang magnanakaw na iyon, ang makasalan na iyon. Amen. Oh, kay buti ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa tila wala ng pag-asa, wala ng kalagayan. Hallelujah. Para makapagpatuloy, there is always hope sa ating Panginoon. Oh, purihin ka, Panginoon. Salamat, hallelujah. Salamat, may Diyos, hallelujah, na aming pag-asa. Hallelujah. Tayong mawit sa ating pagtatapos. Hallelujah. 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 Magbibigay kay Brother Gid. Hallelujah. Awit natin, grace is enough.